Disyembre 2015. Tahimik ang paligid habang nagsasaluhan ng hapunan ang pamilya sa loob ng isang lumang bahay sa Cainta, Rizal. Nakayuko si Elmer habang iniaabot ang ulam sa dulo ng mesa. Hindi siya makatingin ng tuwid, lalo na sa biyenan niyang si Editha. Nasimulat sa pool ay malayo ang loob at maliit ang tingin sa kanya. Si Elmer, 35 anyos, dating construction worker. Doon niya nakilala si Maris, isang empleyado sa bangkong pinapasukan nito sa Pasig. Noong panahong sila'y nagre-remodel ng branch, hindi inaasahan ang kanilang pagtatagpo. Mabait si Elmer, tahimik at walang masamang intensyon. Bagamat high school lamang ang tinapos nito ay maabilidad at marami itong alam na gawin. Nanligaw siya sa paraang alam niya, pagiging tapat, pagiging masipag, at sa pagdaan ng buwan ay nahulog din sa kanya si Maris. Nagkaigihan at kalaunan ay nagpakasal kahit pabukal ang pagtutol ng kanyang ina. Sa una maayos ang lahat, nagsimula silang mangarap, naghanap si Elmer ng mas matinong trabaho. Pumasok bilang assistant technician sa isang mobile repair shop at nagsumikap. Ngunit nang ipilit ni Maris na manirahan muna sa bahay ng ina, doon nagsimulang magbago ang takbo ng lahat. Ayon kay Maris, wala nang kasama ang kanyang inang si Editha na noon ay 53 anyos na. Matagal nang wala ang ama, may iba ng pamilya sa Mindoro. At sa paniniwala ni Maris, responsibilidad niyang alagaan ang natitirang magulang. Sa simula nagtimpi si Elmer. Tinanggap niya ang setup. Pero araw-araw naririnig niya ang mga patama ni Editha. Madalas siyang tawaging pabigat. Kapag dumarating mula sa trabaho ay wala man lamang siyang nakukuhang masayang pagbati. Minsan, sinasabi pang pinikot lang daw niya si Maris na sinayang daw ng anak niyang magandang kinabukasan nito para lang mapunta sa isang taong walang mararating. Isang taong walang pinag-aralan. Maging sa mga kapitbahay at mga kumare ay madalas kong siraan ni Editha ang kanyang manugang. Hindi lahat ay sinasabi sa kanya ng lantaran, pero nararamdaman ang panlalait sa mga kilos, sa mga mata, sa pagtahimik kapag naroroon siya. Si Maris sa kabila ng lahat ay nananatiling tikom ang bibig. Hindi siya umaalma kahit alam nitong mali ang ginagawa ng kanyang ina. Hindi siya pumapagitna. Habang lumilipas ang mga araw, nanliliit ang tingin ni Elmer sa kanyang sarili. Parang wala siyang halaga. At kahit anong gawin niyang pagpupursige, tila hindi iyon sapat para tignan siya bilang asawa ni Maris. Sa mata ng kanyang biyenan, isa lang siyang palamunin. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting lumalim ang pakiramdam ni Elmer na hindi na siya bahagi ng isang tahanan. Wala siyang boses sa mga desisyon at bagamat ayaw niya sa pakiramdam na yun ay tinanggap niya ang lahat. Sa ngalan ng pagmamahal niya sa asawa at sa takot na iwan siya nito. Lingid sa kaalaman ni Elmer habang wala siya at nagtatrabaho, sa tuwing may pagkakataon ay inilalapit ni Edith si Maris sa ibang lalaki na sa tingin niya ay mas may direksyon ang buhay kaysa kay Elmer. Isa sa mga ito ay si Kenneth Ducusin, anak ng kanyang kumare na nakapagtapos ng pag-aaral. May sariling sasakyan at may kondo sa Marikina na malapit na nitong matapos na bayaran. Noong una ay hindi sang-ayon si Maris sa ideya, ngunit dahil sa pagiging persistent ng kanyang ina ay nagkaroon ng pagkakataong magkita at magkausap si Kenneth at Maris. Ilang buwan ang lumipas. Ang lihim nilang pag-uusap ay nagkamabutihan ang dalawa. Lahat ng ito ay hindi alam ni Elmer na mas nagpupursige lang sa kanyang trabaho para may mapatunayan sa asawa at sa kanyang biyenan. Nagsimulang magbago ang lahat. Isang araw,
nang bigla na lang naging malamig ang pakikitungo ni Maris kay Elmer. Naging mailap ito. Madalas mainit ang ulo. Parang wala na sa tahanan ng isip. Sa tuwing susubukan ni Elmer na makipag-usap, parang ipinapamukha nito na laging kasalanan ni Elmer ang lahat kahit pa hindi lubusang maisip ni Elmer kung saan siya nagkamali. Tumakbo sa isip ni Elmer ang ilang bagay. Bagamat buo ang kanyang tiwala sa asawa ay hindi niya maiwasang maghinala. Dahil sa lakas ng kanyang kutob ay sinubukang maghintay ni Elmer sa tapat ng bangko kung saan nagtatrabaho si Maris. Gusto niyang makasiguro, hindi handa si Elmer sa matutuklasan. Isang itim na sedan ang pumarada sa tapat ng bangko. Ilang saglit pa, tanaw niya sa malayo na lumabas si Maris at pumasok sa itim na sasakyan. Nakita niyang bumaba ang isang lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Nung mga oras na yon, nagpasya siyang sundan ang sasakyan ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito inabutan. Bagamat ayaw niyang pag-isipan ng masama ang asawa, ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa ay nagtataksil sa kanya na dahilan ng panlalamig nito sa mga nakaraang linggo. Pagkaraan ng araw na yon, hindi na nakatulog ng maayos si Elmer. Paulit-ulit sa isipan ang eksenang nasaksihan niya sa labas ng bangko. Ayaw man niyang mag-isip pero malinaw ang nakita niya. At ang pinakamasakit, walang kahit kaunting paliwanag o pagsisisi mula kay Maris. Sinubukan niyang kumprontahin ang asawa. Hindi na niya kinaya ang pananahimik. Ngunit sa halip na makakuha ng paglilinaw, siya pa ang sinisi. Itinuro sa kanya ang mga kakulangan bilang asawa. Kulang sa ambisyon, kulang sa pakikisama, kulang sa lahat. At sa mga salitang yun, tuluyan na siyang tinalikuran ng babaeng minsan niyang inakalang katuwang habang buhay. Hindi na nagkubli si Maris. Lantara na kung makipagkita kay Kenneth. Hindi na siya tulad ng dati at lalong hindi na niya itinuturing si Elmer na may halaga sa kanya. Si Editha, na noong una ay may pasaring lang paminsan-minsan, ay naging lantara na rin kung makapagsalita. Bawat galaw ni Elmer ay may kapalit na puna. Kahit nga ang paghuhugas ng pinggan ay may kasunod na insultong tila pinaparinggan siyang walang kwenta sa bahay na hindi naman kanya. Ang pagiging tahimik ni Elmer ay napagkamalang kahinaan. Unti-unting naging normal sa kanila ang hindi siya kinikilala. Wala na siyang lugar sa bahay. Wala na rin siyang lugar sa puso ng asawa. Isang gabi, sa labas ng bahay habang hawak ang lumang cellphone, natanggap ni Elmer ang balita na pumanaw na ang kanyang ama sa Dumaguete. Gusto sana niyang umuwi kahit sandali lang, pero wala siyang pera. Ang naipon niya inaubos sa pang-araw-araw. Wala ring nagtanong kung bakit tila bigla siyang nanahimik ng ilang araw. Ni isang tao sa loob ng bahay ay hindi napansin ang bigat na pinapasan niya. Nagpilit siyang makipag-usap muli kay Maris. Hindi para sisihin, kundi para ayusin kung ano pa ang pwedeng ayusin. Ngunit sa mga matang malamig at tinig na walang emosyon, tinanggihan siyang muli. Nang gabing yon, sa loob ng bahay ay tuluyan siyang pinalayas. Si Elmer na kung tutuusin ay may karapatang lumaban ay piniling maging mabuti hanggang sa kanyang pag-alis. Matapos nun, hindi na bumalik si Elmer sa bahay ng biyenan. Tahimik siyang umalis, dala ang isang lumang backpack at ilang piraso ng damit. Hindi na siya nagpaalam. Wala rin namang may pakialam kung saan siya pupunta. Akala ni Maris at Editha tuluyan na siyang bumalik sa Dumaguete. Hindi nila alam na sa Maynila pa rin siya nagpalipas ng mga susunod na araw. Nakituloy siya sa isang kakilala. Minsang natutulog sa barracks ng dating kasamahan sa trabaho. Walang direksyon,
at tanging bigat ng kalooban ang daladala. Hindi siya umalis para lang umiwas. Umalis siya dahil ayaw na niyang marinig ang mga salitang paulit-ulit siyang pinaparusahan kahit wala naman siyang maisip na anumang kasalanan. Maliban sa hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Habang patuloy ang kanyang pananahimik, mas lalong naging lantad ang pagsasama ni Maris at Kenneth. Ayon sa narinig niya mula sa isang kaibigan, dumadalas na raw ang pagdaan ng kotse ng lalaki sa bahay ni Editha. Hindi raw ito patago, hindi raw ito saglit. May mga gabi pa raw na doon na rin ito natutulog. Hindi na bago ang sakit para kay Elmer. Pero iba na ang takbo ng kanyang isip. Kung noong una ay pawang lungkot at panghihinayang ang nararamdaman niya, ngayon ay tila umusbong na ang galit. Sa kanyang pag-iisa, napagtanto niya kung gaano katagal na siyang nagpapakatanga para sa asawa. Kung paanong nilunok niya ang masasakit na salita para protektahan ang kanilang pagsasama, kapalit ng pangaalipusta sa kanyang pagkatao. May bahagi sa kanyang pilit na nagpapakumbaba na sinasabing tanggapin na lang, palipasin at kalimutan ang lahat. Pero hindi rin maalis ang galit na nararamdaman niya. Gabi-gabi, binabagabag siya ng mga tanong sa isip niya. Gabi-gabi niyang naiisip na habang siya ay nasa malungkot na kalagayan, ang asawa at binanaman niya ay nagpapakasaya. Sa pagkakataong ito ay nagplano si Elmer para sa kanyang ikatatahimik. Mula sa malayo, inalam niya kung anong oras umuwi si Maris, kailan naroon si Kenneth at kung anong nangyayari sa bahay. Sa tagal niyang nanirahan doon, kabisado niya na ang pasikot-sikot. Alam niya kung paano makakapasok at makakalabas ng hindi napapansin. Gabi ng Nobyembre 2016. Mahigit 2 buwan nang lumipas mula nang umalis si Elmer sa bahay ng kanyang asawa. Sa panahong yun, walang tumawag, ni walang pagtatangka mula kay Maris na alamin kung nasa na siya. Pero hindi siya naglaho. Nananatili lang siya sa tabi, tahimik na nagmamasid habang pinipilit buuin ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Araw ng Lunes, inabot ng gabi si Editha mula sa kanyang lakad sa labas at si Maris naman ay maagang umuwi. Sa araw na yon, isang kotse ang pumarada sa kanilang bahay bandang 8:00 ng gabi. Pumasok ang lalaki sa gate na agad namang pinagbuksan ni Maris. Suot ang itim na jacket, naglakad siya pabalik sa dating bahay. Sa likod siya dumaan. Sa dirty kitchen kung saan alam niyang sira ang bintana at madaling pasukin. Tahimik siyang pumasok. Walang kaluskos. Alam niya ang pasikot-sikot sa loob. Sa ikalawang palapag, naroon ang silid na dati nilang tinutulugan. Tahimik siyang humahakbang habang pinakikinggan ang mga langit-ngit sa loob ng silid. Mga ungol na lalo pang nagpasiklab ng kanyang galit. Pagbukas ng pinto, natagpuan niya ang tanawin na ilang ulit na niyang inisip ngunit hindi kailanman inaasahang masasaksihan. Sa kama, nakahiga si Maris at katabi niya si Kenneth. Walang saplot habang ginagawa ang isang bagay na nakakasuklam. Hindi siya namalayan ng dalawa. Sa katahimikan ng gabi, ang lahat ng hinanakit at pagtitiis ni Elmer ay biglang sumabog. Gamit ang isang kutsilyong nakuha ni Elmer sa kusina, mabilis siyang sumugod. Rinig ang sigawan ng gabing yon. Nagtangkang dumipensa si Kenneth, ngunit mahigpit ang pagkakuyom ni Elmer sa patalim kung kaya't wala siyang naging laban. Nagpatuloy ang sigawan hanggang unti-unting nawala ang mga boses at bumalik ang katahimikan. 10:00 ng gabi nang makauwi si Editha sa bahay.
Nadatnan niya ang ilang kapitbahay na nasa bakuran at nagbubulungan. Sa harap ay naroon ang police mobile at ilang opisyal na kinordonan ang bahay. Labis ang kaba ni Editha hanggang tuluyang nanghina ang mga tuhod matapos marinig ang balitang wala na si Maris at si Kenneth. Nasa loob sila ng silid at tanging kumot na lamang ang nakatakip sa kanilang mga bangkay. Naglulupasay sa sahig si Editha at hindi niya matanggap ang nangyari. Wala sa hinagap niya na mangyayari yun. Kung alam lamang niya ay hindi na siya umalis ng bahay. Samantala ng gabi ring yun ay isinuko ni Elmer ang kanyang sarili sa pulisya. Sa harap ng opisyal ay isa-isa niyang isinalaysay ang lahat mula sa mga panlalait, pananahimik, pagtataksil hanggang sa gabing nahuli niya mismo ang kanyang asawa sa akto ng pagtataksil sa loob ng dati nilang silid. Ikinulong siya pansamantala habang iniimbestigahan ang kaso. Ngunit sa tulong ng isang public attorney, lumitaw sa investigasyon na totoo ang aligasyon ni Elmer sa kanyang asawa at kalaguyo nito. Ang initial na kaso ng pagpaslang ay ibinaba sa kasong crime of passion na may mas magaang parusa ayon na rin sa Article 247 ng Revised Penal Code. Hindi nakulong si Elmer sa kanyang nagawa bagkus ay pinatawan siya ng destiero na nangangahulugang hindi na siya maaaring makalapit sa lugar, partikular na sa Cainta kung saan dating nakatira ang yumao nitong asawa. Samantala, si Editha ay naiwan sa kanilang bahay sa Cainta. Hindi niya matanggap ang lahat ng nangyari. Sa bawat araw na lumilipas, paulit-ulit niyang inaalala ang gabing yun. Lahat ng ginawa niyang desisyon, ang pagpabor sa ibang lalaki, ang pagtulak kay Elmer palayo na humantong sa pagkawala ni Maris. Pagkatapos ng ilang linggong katahimikan, isang madaling araw ay umalis si Elmer sa Maynila. Bit-bit ang iilang gamit, sumakay siya ng barko pauwi ng Dumaguete. Doon sa lumang bahay na naiwan ng kanyang ama, pinili niya ang tahimik na buhay. Wala nang pangmamaliit at pangaalipusta. Sa madilim na karanasang pinagdaanan, natutunan ni Elmer na mas bigyan ng halaga ang kanyang sarili. Pinilit niyang kalimutan ang lahat at magsimula ng bagong buhay. Alam niyang mahirap na umusad, ngunit batid din niyang hindi ito imposible, lalo pat mas mapayapa na ang lugar kung saan siya naroroon.